Lyndon's first-ever voice. Nalimpungatan ako nang marinig ang cellphone kong nagre-ring habang nasa kalagitnaan kami na may ng paninimbing. Napaka-hapdi pa ng mga mata ko sa kabitinan sa pagtulog kaya hindi ko na sinilip ang caller at basta na lamang sinagot. Hello? Namamaos at inaantok kong sagot. Mahal. Napamulat ako nang makilala ang boses at parang sinabuyan ng tubig na mabasang ang caller ay si Regine. Napapalunok akong napatingin kay May na nakasiksik sa dibdib ko at payapang natutulog. Mahal, nandito ako sa labas. Mag-usap naman tayo. Saglit lang. Lalo ako nanigas sa narinig na nasa labas siya ng gantong oras. Napatingin ako sa wall clock at pasado 2:00 pa lang ng madaling araw. Sandali lang. Maingat akong bumangon at nagdamit bago lumabas ng silid. Napahinga ako ng malalim na makitang nasa tapat nga ito ng gate kaya agad ko itong nilapitan. Para itong nabunutan ng tinik nang makita ko palabas ng bahay. Anong ginagawa mo dito? Mahinang asik ko dala na rin ang pag-aalala na sumugod ito ng gantong oras dito sa isla. Babae siya at higit sa lahat ay mag-isa siya. Paano nalang kumapahamak ito? Napalabi itong napatungo. Napahilot ako ng sentido. Regine, akala ko ba nagkakaunawaan na tayo? Maayos naman ako nakipaghiwalay ah. Anong ginagawa mo dito ha? Malumanay kong tanong dahil humihikbi na itong nakayuko pa rin. Parang kinukurot ang puso ko na may babaeng umiiyak ng dahil sa akin. Hindi ko kaya, Lyndon. Bumalik ka na sa akin, please. Akala ko nalilito ka lang kaya pumayag ako. Hindi mo sinabing sa Eric ang bago mo. Hindi mo pa siya kilala, Lyndon. Hindi ka niya totoong mahal. Ginagamit ka lang niya para makapaghiganti sa akin. Believe me, Lyndon. Batik ang playgirl sa Erica at laro lang sa kanya ito. Madali lang sa kanya ang paibigin ng sino malalaking gugustuhin niya. Ngayon hindi na ako magtataka kung bakit mabilis kang nahulog sa kanya. Mapait ako napangiti dito. Bago kami umalis ni May papunta dito sa Palawan, ay nakipaghiwalay na ako kay Regine nang makumpirma kong nahuhulog na ako kay May. Na mas higit na malalim ang pagmamahal ko sa kanya kaysa kay Regine na ilang taon kong nililigawan. Nalaman ko rin na si Regine ang dating kaibigan nito na minsan ang naikwento ni May ang nangyari sa kanila sa nakaraan. Nagduda na ako noong minsang dumalaw ako sa mansyon nila Regine at nakita ang anak ng stepfather nito na naglalakad palayo sa gawin namin sa pool. Sa bulto pa lang niya, the way kung paano siya maglakad na tila isang modelong rumampa. Ang buhok niya, slim na pangangatawan niya at ang height niya. Lalong lumakas ang kutob ko nang tanungin ako nito kung may iba pa ba akong pinuntahan noong araw na pinayagan niya akong asikasuhin ko muna si tatay. Nagdududa na akong si May ang babaeng iyon pero nanahimik ako dahil family issues na nila iyon. Gusto kong si May mismo ang magkwento ng mga bagay-bagay na iyon. Ayoko siyang pangunahan. Kaya nga nanatili ako sa tabi niya kahit na pinaalis na niya ako dahil hindi ako nagtapat. Dumaan lang naman ako noon sa mansyon nila Regine. Hindi ko lubos sa kalaing mag-stepsister silang dalawa. Look at me, Lyndon. Do you still love me? Nabalik ang ulurat ko sa untag nito. Nakahawak na pala siya sa kamay ko at batiim akong tinititigan. Pilit akong umiti na pinahid ang luha nito. I do. I still love you. Nagningning ang mga mata nitong bahagyang ngumiti. Pero bilang kaibigan na lang, Regine. Nakababatang kapatid. Look, try to understand my situation. Mahal ko siya. Mahal ko si May. Mahal na mahal ko siya. Napalis ang ngiti nitong bumalatay ang sakit sa luhaan niyang mga mata. Lyndon. Ngumiti akong hinaplos ito sa ulo. Sasaktan ka lang niya. It's okay. Handa ako. Alam ko malaking sugal ito pero nakahanda akong ipaglaban siya. Hanggang sa siya na mismo ang magtapon sa akin pero hanggang gusto niyang nasa tabi niya ako. Baka mamahalin ko siya ng higit pa sa nararapat sa kanya. Matagal-tagal kami nagkatitigan na tila nag-uusap sa aming mga mata. We're still friends, right? Tanong ko. Ngumiti itong yumakap na tumango-tango. Tara na, ihatid na kita sa sakayan. Mahirap nang makursunadahan ka pa dito. May halong paninermon ko dito na bumitaw na at mahinang natawa. Sumakay kami sa dala nitong bangka patawid sa kabilang isla.
Nang makasakay na ito sa kotseng dala ay bumalik na ako ng Pampang kung saan ang bangka na ginamit namin nang biglang may nagsilapit ang kalalakihan sa akin na ikinakaba ko. Napapalunok akong isa-isa silang pinasadahan ng tingin at nilukob ng takot nang mapansin ang mga baril nila sa kanilang tagiliran. Lyndon Castañeda, right? Ani ng baratonong boses. Humawi ang mga lalaking humarang sa akin at mula sa likod nila ay lumitaw ang isang pamilyar na muka. Napakuyom ako ng kamao. Siya yun, yung tauhan nila May na kakaiba kong makatingin sa amo. Ang tinatawag ni May na Ismael. Napayos ako ng tayo na naka-poker face lang dito habang pinapasadahan ang kabuuan ko na napapangisi at nanguuyam ang tingin na ginagawad sa akin. May kailangan ka? Lalong lumapad ang ngisi nito. Sananyasan nito ang mga tao nitong agad akong dinakip na ikinaalarma ko. Pero bigla na lang may ipinukpok sa sentido ko na ikinahina at ikot ng paningin ko. Napaluhod akong muli nilang hinaklit patayo at wala nang nagawa ng kaladkari nila ako papasok ng resort nila May. Pero sa ibang lagusan kami pumasok at dinala ko sa isang underground basement. Ang lakas naman ng loob mong lapitan, ang senyorita ko. Panguyam nito. Napangisa akong napailing na ikinadilim ng anyo nito. Senyorita mo? Bakit parang iba ang dating? Let me guess, you like her, right? Namula itong napaiwas ng tingin na pag akong ikinatawa. Sorry ha, pero hanggang pantasya ka na lang sa amo mo dahil wala akong planong pakawalan pang girlfriend ko. Madiing saad ko na ikinalingon na nito na nag-aapoy ang mga mata sa galit. Kabado man ay nanatiling naka-poker face lang ako dito at matapang na sinalubong ang mga mata nito. Ganun ba? Well, let's see, Mr. Castañeda, kung hanggang saan ang yabang mo. Sisiguraduhin ko sa iyong ikaw ang magtatapos ng pagpapantasya sa mahal ko. Erica is mine. Madiing singhal nito at muling sinanyasan ng mga tao nito. Dahil hilong-hilo pa ako sa pampupukpok nila ng baril sa sentido ko, ay hindi ako makalaban sa kanila. Lalo na't pinagtutulungan nila akong pinagpapasapasahang sinusuntok, sipa at hampas ng bakal. Umalingaw-ngaw pa dito sa basement ang pagtawa nitong pandemonyo. Bagsak ako napadapa sa maalikabok na sahig at naliligo ng sariling dugo. Tumayo ito sa tapat ko at namilog ang mga mata ko nang sabunutan ako nitong patingala at inilaglag sa harapan ko ang diamond necklace ni Erica. Sunod-sunod ako napalunok na nahihimigan ko na ang plano nito. Kaya sila lumapit at binugbog ako. Napapangisi itong nakataas ang kilay. Tingnan natin kung magugustuhan ka pa ni Erica kapag nalaman niyang ninakaw mo ang Ocean's Heart necklace niya. Nagngingit-ngit ang mga ngipin kong lalo nitong ikinangisi. Demonyo ka! Lumaban ka ng patas! Nangihinang sigaw kong ikinailing lang nito. Why should I? Sisiguraduhin kong tapos na ang maliligayang araw mo. Tumayo na ito at akmang aalis na nang hinila ko ang paa nito na ikinadulas nitong napasalampak ng upo sa sahig. Oh, shit! Hindi pa man ito nakakabawi ay dinamba ko ng pinagsuntok sa muka. Agad na lumapit ang mga kasama nito na inakay akong palayo dito. Gulpihin niyo yan! Bulyaw nitong dinuro ako kaya hindi na ako nakapanlaban nang muli akong pagkaisang bugbugin ng mga kasamahan nito. Nangihin ako napadapa ng sahig na umuubo ng dugo. Namamanhid ang buong katawan at naubusan ng lakas. Pilit ko nilalabanan ng pagsarado ng mga mata ko sa kaisipang walang kasama si Miss Rest House at kung paano nakuha nila Ismael ang necklace nito na ngayon planong iset up para masira ako sa mahal ko. Nalimpungatan ako ng sabuyan ako na nagyayalong tubig ng kung sino. Bumangon ka na dyan. Malaya ka na. Pasalamat ka't mabait pa si senyorita. Hindi kanya pinapatay kundi pinalaya ka pa. Ani na isang lalaking siyang bumuhos sa akin. Nanginginig ang mga tuhod kong tumayo at ramdam ang kirot ng bawat pasa at sugat ko. Nanggaling dito sa May? Kabadong tanong ko habang akay ako nito palabas ng basement na iika-ika. Oo, alam na din niya ang pagnanakaw na ginawa mo sa kwintas. Natigilan akong sunod-sunod na napalunok. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa sa narinig. Tumulo ang luha ko sa kaisipang iba na ang iniisip nito sa akin ngayon. Hindi totoo yan. Hindi ako magnanakaw.
Oo, mahirap kami pero ni minsan sa tanan ng buhay ko, hindi ako kumuha ng hindi akin. Napailing itong tinapik ako sa balikat at muli akong inakay palabas. Alam ko, hindi mo kailangang maligaw. Alam ko namang sinet up ka lang ni Ismael para masira ka kay Senyorita. Malakang pagkagusto nun kay Senyorita Erica pero malas niya dahil wala ni katiting na pagtingin ng anak ng amo namin sa kanya. Kaya kung ako sa'yo, lumayo-layo ka na muna pre para sa kapakanan mo. Hindi magandang kalaban sa Ismael. Napailing akong mapait na napangiting napakuyom ng kamao. Magpapaliwanag ako kay May. Tiyak akong malilinis ko pang pangalan ko sa kanya dahil malinis ang konsensya ko. Huli ka na. Umalis na siya. Natigilan ako napalingon dito. Umalis na siya kanina pa. Sakay ng helicopter niya pabalik ng syudad. Shit! Saan ako sasakay nito? Napasabunot ako sa ulo sa kaalamang umalis na si May. Heto, inabot sa akin ni Senyorita. Pakibigay ko daw sa inyo. Mukhang kahit nasira ka na sa kanya ay mahal ka pa rin ang anak ng amo namin. Good luck, Lyndon. Kaya mo yan. Kapag nangailangan ka ng tulong sa nangyari dito, sabihin mo kay Senyorita. Tawagin si McCoy. Kilala ako noon kaya sa akin niya ipinaabot ang card na iyan para may magamit ka. Nito na tinatapik-tapik ako sa balikat dahil hindi ko na mapigilang mapahagulhol sa harap nito. Tara na, ihahatid na kita sa daungan ng PR malapit dito. Salamat, McCoy. Ngumiti itong tumango. Wala yun, hindi ko rin naman gustong mapunta sa Senyorita Erica sa mayabang na Ismael na iyon. Feeling boss dito lalaki iyon dahil siya ang kanang kamay ni Senyora, ang ina ni Senyorita. Napatangutango akong tinapik ito sa balikat. Mariin akong napapikit habang nakasakay ng barko paluwas ng syudad na hindi ko matawagan si May dahil nawala ang cellphone ko. Mapait ako napangiti kasabay ng pagtulo ng luha ko habang haplos ang ATM card na bigay nitong may halagang 2 bilyon. Sana hindi pa ako huli para makapagpaliwanag sa'yo, baby. Patawad, naging pabaya ako. Piping usal ko at nagpatangay na sa antok. Mahaba-haba pa naman ang oras namin dito sa laot. Nanghihina pa ako sa pambubugbog sa akin nila Ismael at ng mga kasamahan nito. Erica's personal voice. Panay ang tulo ng luha ko habang mabilis na isinisilid ang ilang damit sa malata ko. Hindi ko siya kayang makita o makausap pa. Tama na. Ayoko nang magpabola na naman sa kanya, sa pagpapainosenta niya, sa pagpapanggap niya. Wala namang issue sa akin ang pagkuha nito sa necklace dahil para naman talaga sa kanya ang kwintas na iyon kaya ako binili. Ang ikinagagalit ko ay ang pakikipagtagpo pa nito kay Regine at pagsabing mahal niya ito. Mahal niya pa rin ito. Paano naman ako? Kung nasa puso't isip niya si Regine, saan ako lulugar sa kanya? Kaya, alam nga naman sa balon-balunan niya ako lulugar. Sa kidney. Sa atay. Ako, si Erica May Crawford. Wala sa kalingkingan ko ang magmakaawa sa isang lalaki para manlimos ng pagmamahal. Tama na ang pangungulit ko sa kanya. Natauhan na ako sa kagagahan ko sa kanya. Di bali na nga, nalawayan at napagsawaan ko naman na siya. Amanos lang kami. Mabibigat ang mga yabag kong papasok ng departure. Hila ang maleta ko. Wala pang may alam sa biglaan kong pagta-travel abroad or should I say paglipat. Bahala na. Basta gusto ko na lamang lumayo ngayon. Ayoko nang lumalim palalo ang pagtingin ko kay Lyndon. Walang hiyang pag-ibig yan, nakakatanga. Ang talino kong babae pero pagdating sa kanya'y nabobobo ako. Isang ngiti, isang haplos, isang yakap, isang halik, boom, wala na. Kumikislot na ang tahong ni Crawford para paanyayahan siya. Sa bawat haplos nito ay nalilihis nito ang mga agam-agam at pagdududa ko sa kanya. Pero ngayong nakita at narinig ko mismo sa kanya ang katagang binitawan niya kay Regine. Haba, tama na. Hindi pa naman ako ganoon katanga na magpapauto pa rin sa pagiging inosente niya. Napahinga ako ng malalim at pumasok na ng departure. Mahirap na madamonyo na naman ang utak ko at mag-back out na balikan si Lyndon sa isla. Tama na, ayoko na. Mapait ako napangiti kasabay ng pagtulo ng luha kung hindi ko mapigilan habang papaangat na kami sa ere palipad ng Turkey. Bahala na bukas. Pumikit na akong aksidenteng napahaplos sa impis kong tiyan at sumilay ang matamis at totoong ngiti sa mga labi ko.
Sana magbunga ang ipinunla mo, Lyndon. Kahit yun na lang ay pagkaloob mo sa akin mula sa'yo. Kahit isang anak lang. Kung magagaling sa'yo, masaya na ako. Kompleto na ako. Kontento na ako. Tanggap ko naman eh. Hindi ko siya mapapantayan sa puso mo. Piping usal ko habang hinahaplos ang tiyan ko at umaasang mabubuntis niya ako. Nalimpungatan ako sa mahinang pagtapik sa akin ng stewardess na nakangiti. Get ready, ma'am. Palapag na po tayo. Nakangiting paalala nito. Napailamos ako ng palad sa muka at napasilip sa bintana. Magliliwanag na. Ang sarap sa balat ng sinag ng papasikat na araw. Parang sinasabi nito sa akin ang katagang, bagong umaga. Bagong pag-asa, Erica. Huwag nang pakatanga. Napailing akong napangiti sa naiisip at umayos ng upo. Sa Philippine Airlines ako sumakay para hindi agad ako ma-report kay mommy kapag nag-book ako ng flight sa airlines namin o sa mga kaibigan ko. Paniguradong hindi ako tatantanan rat-ratin noon hanggang hindi ako nagkukwento ng mga nangyari. Ayoko ngang kaawaan ako noon. Ayoko din siyang masaktan dahil paniguradong sasariwa sa puso niya ang lamat ng nakaraan nila ni Daddy at sa kirida nitong ina ng Regina iyon. Ay, pambihirang kapalaran ng mga heredera. Nasa amin na ang lahat-lahat ni mommy pero sa huli ay mas pinili ng mga lalaking minahal at pinagkatiwalaan namin ang mag-inang ahas at pahinhin. Panay ang buga ko ng hangin bago tumayo na at nakipagsabay ang lumabas na ng departure. Napainat ako ng mga kamay na pumikit habang ninanamnam ang masarap sa balat na tama ng sunrise dito sa labas ng airport. Welcome to Turkey, Erica. Masiglang saad ko sa sarili na nangingiting nakadipa. Napatili ako ng may makabunggo sa akin na agad akong nahapit sa bewang at parang nag-slow-mo ang paligid sa unti-unti kong pagbagsak sa maskulado niyang braso habang nakaalalay ang isang kamay nito sa bewang ko. Langi ang guwapo. Nagniningning ang mga mata ko na nakikipagtitigan sa kulay abon niyang mga mata. Papatubo ang balbas at bigote nito pero, shit, ang lakas ng dating. Ala Lyndon Castañeda. Lyndon Navruz. Oh my heart. Tumitibok-tibok na naman. Mukhang naghilom agad-agad dahil dito sa yummy daddy na Turkish guy na ito. Confirm, Besh. Nakamove on na ako kay Castañeda agad. I'm sorry, pretty. I'm in a hurry. Are you okay? Nahihiyang saad nito na inaalalayan na ako makatayo. Ang lapad ng dibdib, ang tangkad na lalaki at bakat na bakat ang laki ng pangangatawan sa suot nitong jeans at white shirt. Ang yummy, Besh. Napakabaritono ng boses na buong buo. Matamis akong ngumiti na ikinatulala nito, lalo habang nakamata rin sa akin na nangingislap ang mga matang tulad ko. Oh my, siya na yata ang kapalaran ko. Kapwa kami kumikinang ang mga matang may ngiti sa mga labi. Mukhang naloves at first sight ko din ang yummy daddy na ito. Ang sarap maglambitin sa mga biceps niyang nakabakat at kitang-kitang kay titigas. It's okay, yummy. Daddy. Oh, my panty. Nakakatanga ka? Bulalas kong nagkakandamali-mali kaya napabungis-ngis itong tila naaaliw pa sa akin. My God, lalo siyang gumuwapo na lumitaw ang mapuputi at pantay-pantay niyang mga ngipin. Sorry, I'm just a little bit nervous, Daddy. You know, you're too handsome and I think my thumb is in danger now. Willing to fall down for you. Charot. Natatawang saad kong ikinatawa at iling nitong bakas na natutuwang kausap ako. Ang landi din itong isang ito eh. You're so unique, bubbly and beautiful young lady. I'm Lyndon, by the way. Anito na ikinatigil ko. Napapalunok akong napatingin sa kamay nitong nakalahad sa akin. Parang nahihipnotismong tinanggap ko iyon at nakuryente nang maglapat ang aming balat. Oh, swag. Tinakasan ko nga ang isang Lyndon sa Pilipinas pero heto at nakahanap na naman ako ng isang Lyndon dito sa Turkey. Lyndon? You mean? Ngumiti itong napakindat na ikinakabog ng puso ko. Danig na danig ko pa ang pagtugs-tugs-tugs nito. Lyndon Navruz, honey. Namilog ang mga mata kong muli itong pinasadahan ng tingin mula sneakers nito hanggang ulo na bahagyang hinahangin ang may kahabaan nitong buhok na nakapusod. Lyndon, hurry up!
Sabay kaming napalingon sa tumawag dito at napanganga na lamang ako nang makita ang mga kasamahan nito sa gilid na mukhang team nito. May mga camera pa sa paligid at mukhang papunta ito ng taping. Langya, akala ko pa naman masusolo ko ito at nang may maipalit ako sa Linden Castañeda kung nasa puso ko at pranteng nagkakape sa loob. Nice meeting you again. Erica, Daddy. I'm Erica from Philippines. One of your die-hard fan there. Masiglang pagpapakilala ko sa sarili. Lalong lumapad ang pagkakangiti nito na yumakapan at tinapik ako sa likod. I hope this is not our last. Erica, honey? Anito na ikinatango ko. If everything's meant to be, hope and Daddy, our paths will cross again. Kindat ko dito. Napawave itong paatras na naglalakad palayo na may malapad na ngiting ikinangiti ko habang kinakawayan ko rin. Nakapag-apiran pa ito sa mga team nito bago sumakay ng puting vanilla at mabilis na lumarga. Napahinga ako ng malalim na napakamot sa ulo. Saan ba ako pupunta? Langya, wala ko reservation ng hotel dito. Kapag nag-withdraw ako ay matatrace na agad ako ni Mommy. Napapanguso akong pumara ng taxi at nagpahatid ng Istanbul kung saan ang sentro. Para akong nahihibang na nangingiting nakamasid sa mga nadadaanan naming mga moske, matatayog na building at mga nagkalat na yummy Turkish guy sa kalsadang parang mga modelong naglalakad. Nangingislap tuloy ang mga mata ko. Langya, gusto kong ikip silang lahat. Bakit ba kasi dito ako nagpunta? Hindi tuloy magkandamaya o mga mata ko na palipat-lipat ng tinitingnan sa mga yomis na ang gugwapong tukso sa paligid. Ay, Erica, umayos ka. Broken-hearted ka pa. Magnilay-nilay ka naman. Singhal ko sa sarili at sumandal na ng upuan at ipinikit na lamang ang mga matang makasalanan ay malalandi pa. Ay, nadademonyo ko dahil sa mga matang to eh. Kusang nagniningning kapag nakakakita ng yummy daddy. Palakad-lakad ako dito sa park na napapanguso at pinagmamasdan ang mop ng Istanbul dito sa iPad ko nang biglang may bumangga sa akin na ikinatili ko. Muntik pa ako mapasubsob ng damuhan kung hindi ako nahapit nito agad. Mabuti na lang at nasalo nito ang iPad ko na naihagis ko sa ere na agad kong hinablot at sinaman ito ng tingin pero namilog ang mga mata ko nang makilala ito. Maging ito ay halos lumuwa ang mga mata nang makilala ako. Erica? Adrian? Nanlalaki ang mga mata kong napatulala dito. Nalingkit ang mga mata ko nang maalala ang atraso nito. Walang giya ka? Anong ginagawa mo dito, ha? Hanggang ngayon ba na may hindi ka pa rin makaget over sa beauty ko at in-stalk mo pa rin ako, ha? Sunod-sunod kong bulyaw dito na pinaghahampa sa kanyang iPad ko. Tatawa-tawa lang naman itong sinasalo ang kamay ko. Enough! Nasasaktan na ako. Natatawang awat nito. Sinamaan ko ito ng tingin pero kumindat lang ang moko. Pambihira naman no. Tinakasan ko nga isang kastanyada sa Pilipinas pero heto at natagpuan ko ang isa pang kastanyada dito sa Turkey. Kanina kapangalan niya ang nakabangga ko. Ngayon naman kaapelido. Langya, mukhang pinaglalaruan ako ng pesteng tadhana ah. Anong ginagawa mo dito? Napanguso ako. Eh ikaw, anong ginagawa mo dito? Balik tanong kong nagmamaldita ang tono. Napahalukip-kip akong pinaningkitan itong nangingiti at kakamot-kamot sa ulo. Sinusundan mo ba ako ha? Napailing itong nagpamulsa sa harapan ko. Nauna ako dito no? Baka ikaw nag-stalk sa akin kaya nandito ka ngayon sa harapan ko. Pagka akong natawa na napailing. Kapal mo ha? Teka. Kung ganun, nakatira ka dito? Ngumiti itong tumango-tango. Napapalakpak akong napalapad ng ngiti na ikinapalis ng ngiti nito sa akin. Napatikom ako ng bibig at napakurap-kurap na parang maamong tuta dito na ikinalunok nito. Ano yan? Nagpapaawa ka? Napabungis-ngis ako. Adrian, malaking atraso mo sa akin, remember? Napalunok itong pinamulahan. Gusto mo bang patawarin na kita? Malambing na tanong ko habang nakahawak sa palapulsuhan nito na matamang nakatingala dito. Kuminang naman ang mga mata nitong tila na gustuhan ng isinaad ko. Tumango itong napangiti. Ikaw lang naman ang nagmamatigas. Gosh, Erica, 4 na taon kitang sinusuyo. 4 na taon din ako nagpapakanerd sa school natin para lang masundan at malapitan ka. Para makabawit makahingi ng kapatawaran sa'yo. Ikaw lang naman itong ayaw akong pagbigyan.
May halong pananarmo nito na sumeryoso ng itsura at tono. Napangiti ako. Then, ngayon ka bumawi, Adrian. Tulungan mo ko. Napakurap-kurap itong tila hindi makapaniwala sa narinig. Seryoso? Hindi nga. Bakit? Gaano ba kalaking favor ang hihingin mo? Baka naman mga laman loob ko na ang hihingin mo sa panluloko ko noon sa'yo. Pag-uusisa nito. Napabitaw ako dito na tinaasan ng kilay. Maliit na bagay lang, Adrian. Kailangan ko na matutuluyan. Pwede ba ako sa bahay mo? What? No way. Ihahanap na lang kita ng hotel. Gulat na bulalas nito. Sinamaan ko ito ng tingin na ikinalunok at tuwid nito ng tayo. Fine. Pero sinasabi ko sa'yo, Erica, mag-isa lang ako sa bahay at kung pinaplano mong gawan ako ng kahilayan, sinasabi ko sa'yo, sisipain kita palabas ng bahay ko. Pagak akong natawang napailing dito. Really? Baka ikaw may planong gawan ako ng kahalayan, Kastanyada? Balik tanong kong ikinangangan nito. Napangisa akong bahagyang yumuko kaya napalunok itong napatingin sa cleavage kong nakalitaw sa lalim ng V-line ng suot kong black sleeveless dress. Kupal nito. Sabunutan kita dyan eh. Napakurap-kurap ako sa arte ng pagsasalita nito na tila isang, Why? Are you surprised, my dear, gorgeous ex? Dagdag pa nito sa malambot na tono. Namilog ang mga mata kong napatakip ng palad sa bibig pagka itong natawa na napailing sa reaksyon ko. Adrian? Oo, bakla ako. Okay na? Tuloy nito sa hindi ko matuloy-tuloy na sasabihin. Napakapit ako dito sa tuluyang panlalambot ng mga tuhod ko. Paulit-ulit na nagre-replay sa utak ko ang paglantad nito. Bakla ka? Nautal kong tanong na ikinangiti nitong inalalayan ako makaupo sa katabi naming bench na nalililiman ng puno. Humarap itong ginagap ang dalawang kamay ko na mataman akong pinakakatitigan sa mga mata. Oo, I'm sorry, Erica. Ito ang dahilan kaya ako nagloko para may rason kang hiwalayan ako noon. Dahil hindi ako deserving sa isang katulad mo. Honestly, bata pa lang ako ay ramdam ko na iyon, na iba ako sa mga kalaro kong lalaki. Hanggang sa nag-high school ako ay lalong tumindi ang kagustuhan ko sa mga kapwa ko lalaki. And then, I met you, Erica. Pinilit kong inilihis ang totoong balat kayo ko at inaral kang mahalin. Dahil gusto kita. Mahal kita. Natutuwa ako sa iyo at masaya akong kasama kita pero bilang sisterakat lang. Beshi, ganun. Nagagandahan kasi ako sa iyo and at the same time, naastigan ako sa katapangan mo. Pagtatapat nito, natutulala ako sa mga revelasyon nitong parang hindi mag-sink in sa brain cells ko. Ang sakit sa utak. Pero, nakita kita. Kayo na Regine. Gumagawa na milagro sa loob mismo ng kotse mo. Napahalakak itong napailing na sumandal ng upuan at umakbay sa akin. Napapakagat labi pa ang gaga. Langya, pilasin ko kayong itlog nito. Sinadya ko yun para makita mo kami. Malay ko bang may gusto pala siya sa akin kaya imbes na pagsulosan lang kita noon, ay napunta sa totohanan ng jugjugan namin ni Regine. Ang wild nga niya eh. Biruin mo napatayo niya si Junior. At siya ang trabaho sa akin noon. Kahit paano naman, ay masasabi kong nagustuhan ko nangyari yun sa amin. Kalurky, bes. Virgin siya pero ang wild ha? Naaliw pa nitong kwento kaya nabatukan kong ikinahalakak lang nitong napakamot sa ulo. Kadiri ka, bakit hindi ka nalang nagtapat sa akin noon na bakla ka? Pusong mamon, maintindihan ko naman eh. Padanarmon ko dito. Ngumiti itong umaliwalas ang muka na nangingilid ang luha. Napairap ako dito pero kinabig lang akong niyakap at kalaunay na pakagulhol sa balikat ko na ikinalunok ko. Parang may sariling isip ang mga kamay ko na pahagod sa likod nito at hinahayaang humagulhol sa balikat ko. Siya pa talaga ang may gana magdrama eh. Ako itong niloko niya noon. Iuntog kong kastanyadang to eh. Sorry, ang saya ko lang, bes. Alam mo yun? For the first time, ang sarap sa dibdib na may makakaintindi ng sitwasyon ko. Nang totoong ako. Naluluhang saad nito na nagpapahid ng luha. Napangiti akong nakatitig lang dito. Hindi ka pa nag-a-out sa magulang mo? Umiling itong napalabi. Alam mo naman kung gaano ka-strict ng parents ko, di ba? At paniguradong hindi nila matatanggap kung mag-a-out ako sa kanila ng totoong ako. Na bakla ang uniko iho nila. Parang kinukurot ang puso ko sa hirap ng sitwasyon nito.
Naglahong parang bula ang galit ko dito sa pagtatapat at paliwanag nito sa akin. Kita ko naman sa mga mata nito ang sensibilidad sa mga isinaad at ramdam ko kung gaano ito katotoo. Ngumiti ako naglahad ng braso. Napalabi pa itong muling yumakap sa akin. Gumaan kahit paano ang bigat na daladala ko. Thank you, girl. Ang laking bagay sa akin na pinatawad mo ko. Maarteng saad nito na pinalambot ang boses. Teka, bakit ka nga pala nandito at naghahanap ng matitirhan? Don't tell me wala ka ng pera. Natatawa kong pinitik ito sa noon na ikinadaing at busangot nitong napahilot ng noong namula. Nope, hindi kasi ako nakapag-withdraw kaya wala na akong pera. Dala ko naman ang mga cards ko pero tsak, matitrace ako ni mommy kapag ginamit ko iyon. Gusto ko muna magpahinga ngayon. Tipong walang ibang iisipin kundi humilata at kumain lang. Ang daily routine. Napapakurap-kurap itong tila hindi makapaniwala sa isinaad kong ikinataas ng kilay ko. Honey, besh, ang galing. Ayaw mo mag-withdraw ng pera mo. Wala ka ng cash, walang matuluyan. Pero gusto mo humilata at kumain lang dito sa Turkey at sa dinami-rami ng bakla dito ay akong minalas na natagpuan mo? Ano to? Aampunin ba kita ha? Erica May Crawford? Pagtatry nito, napangisi ako. Malakang utang mo sa akin, kaya magmula ngayon, sa bahay mo ako titira. Pagsisilbihan mo ako sa abot ng makakaya mo. Siyempre, kasali na doon ang palamunin mo ako. Taas kilay kong pagmamaldita dito. Pagkak itong natawa na mahina akong sinabunutan. Natatawa ko namang binaklas ang kamay nito. Fine, kung hindi lang kita mahal eh. Tara sa bahay. Pero Erica, bahay yun ha, hindi mansyon. Maliit lang iyon kumpara sa mga tirahan mo, so please, lower your expectation. Mahal ka sa mga house and lot dito kaya pinagtsagaan ko na lamang iyon. Total, maganda naman ang ambience ng lugar. May mini garden kaya malaya ako nakakapagtanim ng gulay sa likod ng bahay. Ang mamahal kasi ng gulay dito. Pagkukwento pa nito habang hilan niya ang maleta ko at naglalakad kami dito sa gilid ng highway. It's okay with me, bestie. Mas tahimik, mas simple, mas masaya ika nga. Napalingon ito na tila sinusuri kung seryoso ba ako kaya tinaasan ko ito ng kilay.